Coach, ano ba yung what does a sustainable trading looks like? A sustainable trading looks like this. Ito yung sequence niya. First is you have to prepare. If you're going to prepare quietly. Check mo ano yung mga key levels, lagay mo yung mga setups. Pwede mo rin i-check actually kung may news my Twitter just in case para hindi ka masagasaan. Okay din siya. Next, trade intentionally. Gusto ko bigyan ng diin itong trade intentionally Kasi most of us, pag nagtitrade tayo, matik na gusto mo kumita. Pero intentionality comes with pag magtitrade ka, may setup ba? May isa pa ako napansin Pag may student ako nagcha-chart, ang nakikita ko, scroll siya ng scroll ng chart. Yung ganito ng ganito, scroll ng scroll, pero wala naman nangyayari. Yung ganyan Tapos ganito, tapos lilipat ulit ng time frame, tapos titingin ulit sa 1 minute, tapos gagalaw ulit. Yung parang aligaga. So the reason why I'm sharing this is because nagiging ganun yung behavior mo sa market is because you're not intentional. Hindi mo talaga alam kung ano yung hinahanap mo. Ibig sabihin, tumitingin ka ng chart, naghahanap ka ng pwedeng i-trade. Kung aligaga ka, scroll ka ng scroll, ibig sabihin you're not intentional, no? Kumbaga, umupo ka sa chart, naghahanap ka ng iti-trade mo. Naghahanap ka kahit wala kang ma-trade. So you have to be intentional, guys. You have to be intentional. Trade ka kung may setup lang. Dapat pag upo mo, alam mo na agad yung hinahanap mo. Hindi yung nandun ka sa chart, dun mo palang hahanapin, ay ano nga ba iti-trade ko? Ay, mukhang babagsak ko, trade ko nga kasi babagsak. Hindi ganun. So, next, review honestly. Most traders skip this part. Kasi, why? Bakit ako magre-review? Ang gusto ko lang naman kumita. Diyan kayo nagkakamali. The reason why you are reviewing is because you want to understand bakit ka nanalo, ba't ka natalo. I always remember this lesson when I was in college. Buti na lang di ako nag-cutting. Sabi, may dalawang student. Yung isa matalino. Yun yung summa cum laude. Yung pangalawa, hindi ko alam kung anong tawag doon, pero siya yung second. Yung summa cum laude, nakakuha siya ng 47 out of 50. Yung pangalawa, nakakuha siya ng 46 out of 50. Now, yung summa cum laude, tinatanong niya bakit mali siya doon sa tatlong items. Yung second, na sumunod sa summa cum laude, happy na siya. Didn't bother kung ano ba yung apat na mali na yun. Basta nag-celebrate na siya. And that was also happening din sa trading natin. We don't bother to review honestly. Bakit ba nanalo yung trade na yun? Ano yung nakita natin? Ano yung na-feel natin? And what do we do differently? Because in trading, you have to grow. Kung beginner ka ngayon, it's fine. Kung nag-all-in ka ngayon, it's fine. Kung naliliquidate ka ngayon, it's fine. Kung na-FOMO ka, it's fine. Kung tinatamaan ka ng emotion, it's fine. Kung nagre-rage ka, it's fine. Pero you have to grow. Hindi ka dapat may stuck dyan. Because if you keep doing the same thing over and over again, do not expect na magbabago yung resulta mo. Yes, mabibigyan ka ng malaking pera. Pero definitely, you'll repeat the same behavior over and over again and babalik ulit yun sa market. And the quality of your trading is determined before you ever place a trade. So the reason kung bakit natin sinasabi laging growth, because growth lives in reflection, not in execution.